sharing the gospel of Jesus everywhere. Magandang araw mga munting ilaw! Sana ay okay kayong lahat, kids, kahit na sobrang init ng panahon. Kayo ba, kids? Ano ang ginagawa ninyo sa tuwing bakasyon? Kami, favorite namin mag-travel at mag-beach. Masaya ang bakasyon kapag kasama ang pamilya. Ako naman, excited ako tuwing summer kasi dito kami nakakapagturo sa mga bata sa Vacation Bible School. Iba-iba ang mga tinuturong Bible stories and biblical truths sa mga bata araw-araw. Ako rin, Ate Criza! Excited na rin akong makatulong sa VBS bilang teacher. Kasi mapabata man o matanda, dapat ay handa lagi tayong mag-share ng tungkol sa Biblia. Sabi sa Bible, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." Yan ay Mark 16 verse 15. Yan ang nakita nating example sa buhay ni Apostle Paul sa kanyang mga missionary journeys. And yes, we should always be ready to share the gospel of Jesus Christ to anyone and everywhere we are. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, samahan nyo kami ngayong araw as we learn about Sharing the Gospel of Jesus Everywhere! Ang unang missionary journey ni Apostle Paul ay mababasa sa Acts chapters 13 and 14. Magsisimula ang ating kwento sa church na nasa Antioch, kung saan ay kabilang sila Apostle Paul na Saul ang pangalan noon at si Barnabas. Silang dalawa ay tinawag mismo ng banal na espiritu o Holy Ghost para sa gawain ng ating Panginoon. Pagkatapos sila magpasit at manalangin sa Panginoon, ay humayos na sina Apostle Paul at Barnabas. Alam niyo bang kahit saan sila mapadpad at makarating, ay patuloy pa rin silang nagpe-preach ng kaligtasan na sa pamamagitan lamang sa Panginoon Jesus. Hindi po ba sila nahiya na i-share ang kaligtasan kahit di nila kilala ang mga tao? Wow! Siguro po, malakas talaga ang loob nila, Apostle Paul at Barnabas. Siyempre normal lang ang mahiya. Naalala ko nung first time akong mag-share ng gospel, medyo kabado ako, nahihiya rin. Ako rin, Ate Ida. Hindi ko na alam kung paano ko simulan ang pag-share. Lalo kung mas matanda sa akin, kinabahan talaga ako. Siguro sa simula ay nakaramdam din ng takot sila Apostle Paul. Pero sigurado akong binigyan sila ng lakas ng loob at katalinuhan ng Panginoon sa tuwing sila ay magpipreach.
Sabi sa Bible, nagpunta sila sa Salamis at nag-preach sila sa mga Jews na si Heso Kristo lamang ang tagapagligtas at tanging daan tungo sa Diyos. Tapos nakarating sila sa Isle ng Paphos. Doon ay may nakilala silang isang sorcerer at bulaang propeta na ang pangalan ay Elymas. Itong si Elymas ay kasamahan ng isang deputy ng lugar na ang pangalan ay Sergius Paulus. Pero sabi sa Bible, si Sergius Paulus ay isang prudent at mabait na lalaki na talagang ginustong marinig ang salita ng Diyos na ipipreach nila Apostle Paul at Barnabas. Hinadlangan ni Elymas na makarinig ng gospel si Sergius Paulus. Nang malaman ito ni Apostle Paul, alam niyo ba kung anong ginawa niya? Pinarasahan niya si Elymas at ginawa niya itong bulag dahil sa ginawa niyang paghadlang na makarinig ang mga tao ng salita ng Diyos. At nang nakita ito ng deputy, namangha siya at lalong naniwala sa Panginoong Hesus na preach ni Apostle Paul at Barnabas. Wow! Kahit po pala sila Apostle Paul ay hindi nawalan ng problema sa kanilang missionary journey. Yes, Miel! Maraming taong humadlang sa kanila, pero nagpatuloy lamang sila. Siyempre, hindi rin nawala ang patuloy nilang pag-pray at paghingi ng kalakasan sa Panginoon throughout their first missionary journey. Marami pang nangyari sa kanilang unang missionary trip. Kaya kung may mga Bible kayo kids, basahin ninyo ang Acts chapters 13 and 14 para malaman ang kwento nila. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. Romans 1:16. Ang closest na sagot ay ang group 1! Mukhang nahirapan sila sa ating activity ngayon. But kids, always remember, we should be ready to share others the gospel of Jesus. Hanggang sa muli mga munting ilaw!
Magandang umaga, kids! Ngayon, it's craft time! For today, gagawa tayo ng keychain na merong mga words na patungkol sa ating story. Nandito yung sin, Christ's blood, ang forgiveness, baptism, growth, and salvation. And ang nasa baba naman ng ating keychain ay ang ating Bible verse, which is ang Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. So yan, samahan niyo akong gumawa ng ating napaka-cute na keychain. So first, ang ating mga materials na kakailanganin ay ang mga colored papers, ang ating yarn, glue, puncher, at ang ating mga markers. At meron pa palang isa, ang ating mga gunting. Paalala kids pag gumagamit ng gunting, ay mag-ingat tayo. O kaya naman, pag may nakakatanda tayong kasama, ay sa kanila na lang tayo magpatulong. So, unang step natin gagawin, ay ang ating mga colored papers ay itutupi natin sa gitna. Kasi dito tayo gagawa ng shape na heart. Alam niyo naman ata kung paano gumawa ng shape na heart, 'di ba? So first, para magawa natin yung heart natin, gugupit tayo sa may gitna lang pa isang side lang ng heart. Lagyan natin ng parang pang tracing para hindi tayo mahirapan. Yan. So kita nyo isang side lang siya, 'di ba? So, yung dinrawing natin dyan, yun lang yung susundan natin. Yan. So, nung nagupit na natin siya, ito na siya pagbukas. Wait. Yan. Yan! So, may heart ka na. So, after naman nun, gagawin naman natin siya sa iba pang mga colors ng colored paper para colorful yung magagawa natin. Yan. So, next natin is color white. May mga naka-assign na mga colors sa kanila. Pero kung ayaw nyo naman, kung gusto nyo nasa pink yung yung baptism, ganyan, pwede naman. Basta nasa inyo yan, nasa inyong sariling creativity. After nun, yellow naman. Hanggang sa makabuo kayo ng 6 na hearts. Yan. So, ito na yung mga nagawa nating hearts. After nun, buksan lang natin silang lahat. Tapos, di ba may nakita tayong mga words sa gitna ng mga hearts kanina? Yun din yung mga ilalagay natin dun sa hearts ng sa mga nagupit natin. So, sa red, ang nilagay natin ay Christ's blood. Yan. Tapos, sa gray ay sin. Salvation ay yellow. White, forgiveness. Ang pink ay growth. And lastly, ang blue natin ay baptism. Yan. So, after nun, yung yarn natin, kuha tayo ng kasing haba lang ng arm. Ganyan lang, from elbow hanggang sa pointy finger lang natin. Ganyan lang yan siya kahaba. Kasi, dito natin sa yarn ilalagay yung hearts natin. So, kapag okay na yung ating yarn, time naman para idikit-dikit na natin yung ating mga hearts. So, first, ibabalik ulit natin siya sa
original form niya na parang isang side lang ng heart. Tapos tsaka natin siya lalagyan ng glue. Yan. Tapos tsaka natin ididikit yung ibang side ng hearts. Tapos gawin lang natin siya sa lahat. Pagdidikitin lang natin sila lahat. Yan, last heart na. So, ang gagawin nyo, pagpapantay-pantayin nyo lang sila sa may gitna. Tapos, after nun, para na siya magiging flower na mabubuksan. Yan. So, yun na. Doon na natin kukunin yung ating yarn. Tapos, ilalagay natin siya sa may gitna. Ididikit natin siya sa may gitna. Yung gitna nung last na part, talagyan lang natin siya ng glue para dumikit yung yarn natin. Tapos, idikit na natin yung dalawang side ng heart na natitira para mag-form siya ng parang flower. Yan. Yan yung first part ng ating keychain. Tapos, itali lang natin yung nasa ibabaw. Para meron tayong pangsabit. Sabitan. Yan. Ito na yung sabitan natin. So, lastly, yung verse na pinakita ko kanina, yun yung next natin. Kukuha tayo ng isang maliit na paper. Tapos bubutasan lang natin siya gamit yung puncher natin. Tapos, ilalagay natin yung verse na nilagay natin kanina. Which is yung Romans 1:16. Yan. So, after nun, yung sa nilagyan natin ng butas gamit ang ating puncher, doon natin ilalagay yung nasa babang yarn ng ating heart. Tapos itatali lang natin siya ulit. Ayan! Diba? May keychain na tayo! Tapos, pwede nyo yung lagyan ng design if gusto nyo. Hanggang sa muli mga bata! Salamat sa pagsama sa akin sa Crafts Time! Hi mga munting ilaw kids! Ngayon naman ay pag-aaralan na natin ang ating theme song for today na ang title ay Everybody, Everywhere. So dun sa ating intro, magka-clap lang tayo and then dun na tayo sa verse. From the top of my head and then down tayo. Way down to my toes. Tuturo lang natin and then up ulit. I can't keep it all inside and then ready to jump. I want to jump with all my might. Very good. From the top ulit. From the top of my head and then down. Way down to my toes. I can keep it all inside and then ikot lang tayo. I want to dance with all my might. Very good. And then everybody, everywhere, chorus tayo. Pupunta tayo dito sa side na to. Everybody, kabila. Everywhere, raise your hands up. Raise your hands up in the air and then say Jesus. One step forward and then Jesus. Atras tayo. Jesus is alive. One more time. Everybody, everywhere, raise your hands up. Raise your hands up in the air and say Jesus. Angat kamay, Jesus. Atras. Jesus is alive. And then, dun ulit tayo sa verse. Para memorize natin. From the top of my head down, way down to my toes. I can keep it all inside. Jump. I want to jump with all my might. From the top of my head down, way down to my toes. I can keep it all inside and then dance. I want to dance with all my might and then ready sa chorus. Everybody, everywhere, raise your hands up. Raise your hands up in the air. One step forward and say Jesus. Jesus. Atras.
Jesus is alive. Last one. Everybody, kabila, everywhere. Raise your hands up in the air. One step and say, Jesus, Jesus, atras. Jesus is alive. And then sa last part, angat lang natin kamay. Yan. Very good mga kids. Mamaya, pwede nyo na kami samahan. Ang ganda ng lesson natin sa episode ngayon, di ba kids? Sana ay marami kayong natutunan. Yes, Ate Jael, ako nga mismo ay na-remind sa From yes, Ate Jael. Okay. Yes, Ate Jael, ako nga mismo ay na-remind sa kahalagahan ng ating pag-share sa iba tungkol sa kaligtasan na mula lamang sa ating Panginoong Yesus. At kahit na nakakakaba o kaya feeling natin ay nakakahiya, go lang! Gaya ng halimbawa ni Apostle Paul at Barnabas na binigyan ng kalakasan ng Panginoon. At gaya ng lagi naming pinapaalala, kids, let us always pray and read our Bible. Tara! Samahan niyo muli kami sa ating kantahan! From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to